Iba po ang feeling ng lumpia natin today. Hashtag murang ulam, hashtag masustansya po ang mga kasunod nito. Alam nyo, hindi ko na po tuturo how to make lumpia dahil I'm sure alam nyo na. Pero pag maramihan po ang gagawin nyo, ganito po ang ginagawa ko. Ito naman pong piping bag, maramihan ang isang package na nabibili ko. Ito po ang ginagamit ko na disposable dito po sa US. Ino-order ko po ito online. At yung mga piping bag tips naman, isang set din po ito kung gusto nyo mag-invest kasi po iba't ibang shape and sizes yan. Basta gamit po ng isang mataas na baso, ilagay nyo po yung piping bag na may kasama ng tip tapos ilagay na po yung filling. Siksikin nyo po tapos lagyan pa ulit ng filling. Dapat po kasi walang air, hangin at siksik na siksik po para pagpisil nyo sa wrapper buong buo at hindi po hiwa-hiwalay. Tignan nyo po ito. Doon naman po sa mga gusto na matibay ang lumpia wrapper kung kayo po'y based dito sa USA like me. Ito po ang ginagamit ko itong brand na ito. Maraming wrappers po ang isang package at kahit nabuksan nyo na, yung hindi nyo nagamit, i-freezer nyo lang tulad po itong nakikita nyo. Hayaan nyo pong matunaw pag gagamitin nyo, tignan nyo po. Hindi madaling mapunit, matibay po kahit ilang buwan ang nasa freezer at gamitin ulit. Pag tapos na po kayong gumawa, bago nyo po iprito, i-freezer nyo muna para po maging matigas at hindi po lamya pagpiprito. Ito po ang filling ng lumpia natin. Isang nilagang itlog lang po ito na ginayat ko muna. Tapos po, liver spread. Ginamit ko po yung brand sa Pilipinas para relate na agad ang mga kaibigan natin. Sundan po natin ng isang itlog para mabuo. Lagyan po natin ng konting asin, pamintang durog at saka po konting seasoning. Kung kayo po yung nag-i-enjoy sa mga videos na sineshare ko, help me grow naman my channel by clicking the like and subscribe. Malaking tulong po sa akin yun. O isunod na po natin ang maraming sibuyas, bawang po naman, tapos po yung green onions, tapos damihan natin ng grated carrots at mas maraming malunggay, mas okay po ang isama nyo para masustansya. Binabasa ko po ang mga comments nyo, madalas po akong sumasagot kaya kung may time po kayo, pakibanggit nyo po sa baba kung taga saan kayo at saan kayo nanonood at pag nabasa ko po ang comment nyo, mabigyan po kayo ng isang shoutout. Make sure right temperature po ang mantika nyo, about 350 degrees Fahrenheit or 176 Celsius para hindi po sunog ang labas, hilaw ang loob. Sandali lang po ito at pag golden brown okay na po yun. Patuluin nyo muna yung excess oil, hayaang lumamig ng konti para maging mas malutong. Ketchup po ang itatapat natin dito. At ito po, ipakikita ko sa inyo ang loob ng pagkaprito. Sa susunod po ulit, Ron Bilaro.